Mula sa balitang dumalo si Nolan Wells sa isang pool party hanggang sa ulat ng away, maraming usap-usapan tungkol sa huling sandali ng batang football player na namatay noong weekend ng ika-4 ng Hulyo. Tinutukoy namin ang mga bagong pangyayari at mahahalagang issue kasama ang retiradong detektiv. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May bagong detalye sa pagkamatay ni Nolan Wells, 18 taong gulang na football player mula Southwest Mississippi Community College at nagtapos ng Ocean Springs High. Nawala siya habang nagbo-boating kasama ang mga kaibigan sa Horn Island, malapit sa baybayin ng Mississippi, noong weekend na ika-4 ng Hulyo. Isang isla ito na mahirap puntahan, kailangan ng bangka. Ilang na lugar ito at wala pang komersyal na pagpapaunlad doon. Malaki ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, may kaugnayan ito sa investigasyon at posibleng mga nangyari. Alam naman natin ang trahedya sa kasong ito. Natagpuan si Nolan noong Lunes sa isla, inalod sa dalampasigan. Hiling ng pamilya niya ang bukas at malinaw na investigasyon. Humingi sila ng masusing investigasyon at kumuha ng civil rights attorney na si Ben Crump at nagpagawa ng independenteng investigasyon at independenteng autopsy. Sinabi ni Ben Crump sa ABC News Live noong nakaraang linggo na dadali ng katawan ni Nolan sa Washington, D.C. para sa independenteng autopsy. Kasunod ito ng anunsyo ni Jackson County Coroner Bruce Lynn Jr. na isinasagawa ng autopsy ng opisina ng medical examiner ng estado. Pero hinihintay pa ang resulta dahil sa toxicology test na maaaring tumagal ng ilang linggo. Ayon sa ulat, naniniwala ang mga otoridad na aksidente ito at kaso ng pagkalunod. Walang palatandaan ng foul play, bagaman tuloy pa rin ang investigasyon. Pero may tanong pa rin. Sabi ng CNN, hindi bumalik si Nolan sa dock kasama ang mga kaibigan niya noon. At di maintindihan ng pamilya niya kung bakit siya nahiwalay at di sumakay ng ibang bangka pabalik. Walang cellphone si Nolan noon. At may ulat ng alit ang nangyari sa araw na yon. Sabi ng sheriff, isa sa mga kaibigan ni Nolan ang tumawag sa Coast Guard noong ika-4 ng Hulyo ng alas 11 ng gabi. Tumawag ang nanay ni Nolan sa sheriff nung tanghali ng ika-5 ng Hulyo. Dahil nag-aalala ang pamilya kung bakit mag-isa lang si Nolan. Sabi ng ina niya sa GMA, hindi namin masagot yan at di ko maintindihan kung bakit niya ginawa yon. Ayon sa ama, palagi naming sinasabi sa kanya na kung sasama siya sa grupo, manatili siya roon. Sa katunayan, sinabi dati ni Sheriff John Ledbetter na maaaring nanatili si Nolan sa isla imbes na bumalik sa mainland. Kahit si Javon Williams, kaibigan ni Nolan, sinabi sa CNN, hindi ko pa nakitang naiwan si Nolan kapag umalis sa mga kaibigan niya. Ganon talaga siya, kapag sumama sa'yo, babalik din nakasama ka. Palaging ganon sa lahat ng pagkakataon. Sinabi ng nanay ni Nolan sa GMA na tinracking nila ang phone niya gamit ang Life 360 app, kaya nalaman nilang nasa mga kaibigan niya ito. Sabi niya, posible raw na may naburang mga text at mensahe kaya maraming nangyayari. At habang ito'y nangyayari, may mga bagong kaganapan pa. May ilang kalitan ng pahayag na kailangan nating pag-usapan. Ayon sa mga ulat, may isang video na kumakalat online na nagpapakita ng tila pagtatalo noong araw na yon. At may ilan na naniniwalang sangkot dito si Nolan. Tinukoy ito ni Ben Crump sa press conference noong nakaraang linggo bilang isa sa mga salungatan o hindi pagkakatugma sa kaso. At saka, ang katotohanan na ngayon ay meron silang video ng isang pagtatalo na nangyayari. At alam mo, salamat sa Diyos, at lahat ng kabataan na yon ay may cellphone. At tuwing may naririnig silang natataas ng boses, sinisimulan na nila ang video. Kaya maririnig mo sa video si Nolan na nagsasabing, ibigay mo ang cellphone ko. Ano bang ginagawa mo? At mas nagiging mahalaga pa yon kapag iniisip mo ang kwento na ipinapakita nila na si Nolan daw ay piniling maiwan. Yan ang sinasabi nila. Ang mga lantad na pagkakasalungat ay talagang tumatambad sa iyo. Ang katotohanan na, nandun siya kasama ang kanyang mga kaibigan at tinitingnan mo lahat ng mga video. Mukhang siya lang ang black na tao doon sa isla o baka may isa pa pero hindi marami. At kaya Jared, meron kang sitwasyon kung saan may isang dalagang kinausap niya na nagsabi niyan. Sabi ni Nolan, babalik daw siya para sumakay sa bangka kasama ang mga lalaki.
Sabi ng mga lalaki, sinabi daw ni Nolan sa kanila na mananatili siya at kakausapin ang dalaga. Magkakontra ang mga sinabi nila. Hindi pareho ang sinasabi nila. Isa sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Isa sa kanila ay hindi. Sige, mabilis lang. Kailangan ko lang sabihin to. Tingnan mo, mahirap na nga magpatakbo ng negosyo. Bakit mo papahihirapan ang sarili mo kung mano-mano mo pagagawin o aasa ka sa sandamakmak na apps na hindi naman nagkakaintindihan, di ba? Diyan papasok ang sponsor natin, Odoo. Ang Odoo ay isang all-in-one na business management platform na may kumpletong set ng integrated apps na tuloy-tuloy na nag-uugnay sa lahat ng operasyon mo, mula sales at accounting hanggang manufacturing pati shipping. Kayang automatikong gumawa ng Odoo ng magagandang sales orders, invoices, vendor bills, pati mag-assign ng sales teams at magpadala ng email updates kada sales stage. Pwede nilang gamitin ang AI para kumuha ng ulat na makakatulong sa pagdedesisyon. Para sa pagmamanupaktura, kayang isync ng kanilang mga app ang inventaryo sa real-time na produksyon at mga update sa pagbili, kaya hindi ka mauubusan ng stock. At pagdating naman sa accounting, automatiko rin yun. Kayang gumawa ng Odoo ng invoice, subaybayan ng gastos at mag-summarize ng data gamit ang AI para makatipid ka ng daan-daang oras. Alam mo kung anong best part dito? Pwede mong piliin ang mga app na gusto mo at kahit gumawa ng sarili mong mga workflow, kaya talagang nakaayon ito sa pangangailangan ng negosyo mo. Dali ng negosyo mo sa next level sa libreng konsultasyon sa Odoo Expert. Bisitahin ang odoo.com/sidecar. Ayon sa ABC News, sinabi ni Ben Crump noong nakaraang linggo na inihiling ni Wells ang kanyang telepono at bahagi siya ng pagtatalo. Ayon sa ulat, ang mabuting kaibigan ni Nolan na sina Tracy at Shepard ay nagsasabing hindi yun ang kaso. O walang alitang kinasangkutan si Nolan. Aniya, hindi kasama si Nolan sa video. Ako ang sumisigaw doon at walang usapan tungkol sa telepono. Wala si Nolan sa isla. Ayon kay Shepard, nag-away siya sa di kilalang tao. Naiwan si Nolan nang gumalik ang bangka dahil sa problemang electrical at doon niya nakilala ang isang babae. Ito ay isang bagay na narinig natin dati, na may nakilala siyang babae nang siya ay naiwan. Sinabi ni Shepard na babalik siya sakay ng bangka ng ibang kaibigan. Pinabulaanan din niya ang kwento na si Nolan ay nasa isang pool party ng maaga, noong umaga ng Hulyo 5. May litrato rin na kumakalat noon. Sa madaling sabi, ganito ang ideya. Umalis si Nolan sa bangka, pumunta sa mainland, dumalo sa party at nauwi sa pagkamatay. Ngayon, si Ben Crump ay tila nagbahagi pa nga ng litrato muli nang pinaniniwala ng mga tao na si Nolan sa pool party na ito. Ayon sa TMZ, iniulat na ipinost ni Crump ang larawan sa social media at nilagyan ng caption na hindi pa kumpirmado kung totoo ang impormasyon o tsismis dahil walang opisyal na pahayag. Minsan, kailangan nating sundan ng mga palatandaan para makita ang katotohanan. Muling itinanggi ni Shepard, sabi niyang, ang larawan ay mula sa party noong Hunyo 27 sa Pass Christian, Mississippi. Kaya hindi ito yung weekend na tinutukoy. Kumusta naman ang telepono ni Nolan? Marami ring tanong tungkol dito. Habang sinabi ni Attorney Ben Crump sa GMA, nakahina-hinala na wala kay Nolan ang telepono at nasa mga kaibigan niya o sa isa niyang kaibigan, ayon kay Shepard, normal lang na iniiwan ng tao ang telepono sa bangka. Kinumpirma din ng QE ni Shepard na siya ang nagmaneho ng isa sa mga bangka noon. Sabi ni Shepard, nandun lahat ng kaibigan namin, kaya sila lang ang kakausapin namin. Nasa maalat na tubig kami, hindi tabang. Pagpasok ni Nolan sa tubig, nilagay niya ang telepono sa dashboard ng bangka, kasama ng marahil 15 iba pang telepono. Ayon kay Sheriff John Ledbetter ng Jackson County sa ABC News, hindi pa naibibigay ni Ben Crump ang telepono ni Wells sa mga investigador. Iyan ang latest na ulat sa oras na ito. Di ko alam kung nagbago na. Malalaman natin. Ayon sa ABC News, sinabi ni Shepard na na-interview na sila ng investigador at binigyang diin niyang magkakaiba ang lahi ng kanilang grupo. Tinututulan niya ang kwento na may kinalaman ng lahi sa nangyari kay Nolan Wells. Sinabi niya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay nakakatanggap ng banta sa buhay mula nang matagpuan si Nolan. Gusto niyang linawin na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Nolan at itama ang maling impormasyon o tsismis. Tinatanggi niya ulit na may kinalaman ng lahi, sabi niya. Gumagawa sila ng kwento na wala, mali siya. Alam ko nagluluks ang mga magulang ni Nolan at parang sinamantala niya yon. Na ayaw ko talaga dahil mahina sila ngayon. Iniling ni Shepard na kumalma lang tayong lahat at hayaan ng lahat na magluksa kay Nolan at alalahanin natin siya bilang mabait na taong siya noon. Hindi bilang isang taong kinatatakutan
dahil sa trauma na naranasan namin. Kung nagsasagawa ng sariling investigasyon si Ben Crump, hayaan natin siya. At pagkatapos, hayaan din natin ang opisina ng sheriff na tapusin ang kanilang investigasyon at alamin ang mga totoong nangyari sa kanilang panig. Hayaan nating malaman ng lahat ang katotohanan imbes na agad tayong maghusga o agad magkonklusyon tungkol sa mga bagay-bagay. Wala kaming ginawang masama at di namin maintindihan kung bakit ganito karaming galit ang ibinabato sa amin. Lahat kami nagmalasakit at nagmahal kay Nolan at walang may gustong makita siyang mamatay. Walang gustong maagang mawala ang buhay. Ang alam ko lang, nawala ang matalik kong kaibigan. Si Wells ay tipong komportable kang kausapin agad. Walang sinuman sa grupo namin ang mananakit kay Nolan. Handa pa nga kaming mamatay para sa kanya. Gagawin namin ang lahat para sa kanya. Lahat ng kailangan niya, tutulong kami. Si Nolan ang nagbuklod sa amin. Sa isang panayam ng Rolling Stone noong linggo, sinabi ni Shepard, "Pagod na ako sa mga haka-haka at sa hindi ko makapagsalita. Panahon na para may magsalita." Hindi lang dahil kay Nolan ako nasasaktan, kundi dahil kapag tinatawagan ko ang mga kaibigan ko, rinig sa boses nila ang takot sa maaring gawin sa kanila ng mga taong ito. Sobra-sobra na talaga ito. Balik tayo kay Sheriff John Ledbetter ng Jackson County. Sabi niya ngayong linggo, karapat-dapat ang pamilya ni Nolan Wells sa masusi at batay sa mga katotohanan na investigasyon at iyon ang kanilang makukuha. Mahalaga na wag nating lagyan ng takdang oras ang sarili at wag tayong magmadali. Ngunit dapat pa rin tayong maging masigasig sa pagkuha ng lahat ng katotohanan. Inihikayat niya ang tuto ng publiko para sa impormasyon, mga larawang hindi inedit, at video mula noong katapusan ng linggo, dagdag niya. Kahit na iniisip mong baka maliit lang ito, bawat maliit na bagay ay nakakatulong. At maaaring mas malaki pa ang ambag nito kaysa sa inaakala mo sa kasong ito. Ito ang sinabi niya sa ABC News. Kailangan ko ng pag-usapan ito. Papasukin ko si Matt Irvine, retiradong detektib at instruktor sa pagpapatupad ng batas. Lagi ako natutuwa kapag kasama ko siya. Nasabi ka kung makausap ka tungkol dito dahil hindi pa natin ito napag-uusapan. Bago pa tayo nag-record, napag-usapan na natin ang sinabi ni Sheriff Ledbetter tungkol sa hindi pagmamadali sa investigasyon. Nagsimula ka na agad magpaliwanag, pero pinatigil kita para ilaan sa kamera. Bakit mo sa tingin ganun? Doon tayo magsimula. Bakit sa tingin mo mahalaga ang pahayag ng sheriff na ayaw nilang magmadali? Kahit naiintindihan nating naghahanap ng kasagutan ng pamilya at publiko. Una sa lahat, alam mo, salamat Jesse sa pagpayag mong makasama ako at mapag-usapan natin ang kasong ito sa ganitong napakalungkot na sitwasyon. Sa tingin ko, tama lang ang pahayag ng sheriff. Maingat ito. Totoo ito sa kung paano talaga sinasagawa ang mga investigasyon na talagang nangangailangan ng oras. Sa tingin ko, bahagi ng problema sa kasong ito ay nasanay ang mga tao sa TV at pelikula na parang mabilis lang ang investigasyon. Tulad ng napag-usapan natin noon sa kaso ni David Burke. Alam mo, sa CSI agad-agad lumalabas sa mga resulta, pero hindi naman talaga ganoon sa totoong buhay. Kaya ang toxicology, CSI, forensics, autopsies, at investigasyon ay pwedeng abuting ang linggo, buwan o taon. Hindi ito nakasanayan makita ng mga tao. Alam mo, para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, parang mali ang anumang pagkaantala. Kaya sa tingin ko, mahalagang lumabas ang sheriff at pamahalaan ang inaasahan ng tao. Lalo na dahil sa kasamang palad, sa tingin ko yung maagang pahayag mula sa opisina ng sheriff na parang sinasabi nilang, wala kaming nakikitang foul play dito. Hindi namin pinaghihinalaang may foul play. Isa yung pahayag na masyadong maaga. Sa tingin ko, sa kasamaang palad, nagdulot ito ng impresyon sa iba na nagmamadali sila sa paghatol. Bakit mo tingin nila sinabi yon? Sa palagay mo ba, walang palatandaan ng foul play? Iniisip ko kung sinabi nila yon para pakalmain ang emosyon ng mga tao. Pero may nakita ba silang palatandaan? Mula sa labas, na agad nilang nasabi na walang foul play? Ibig kong sabihin, bakit pa nila gagawin ang pahayag na yon kung hindi naman siguro sila may nakita? Tama ka dyan. At sa tingin ko, usapin lang talaga ito ng kung paano nila binigkas o sinabi. Kung sinabi nilang walang malinaw na palatandaan ng foul play, pero mag-iimbestiga pa rin sila, mas matatanggap siguro ng mga tao. Para sa akin, mahalaga rin kung paano nila ito sinabi. Sinabi naman nila na patuloy pa rin silang nag-iimbestiga. Sinabi nila yon. Sinabi nilang walang foul play pero iniimbestigahan pa rin nila. Tama, sa tingin ko, ibig sabihin lang noon ay wala silang nakikitang malinaw na palatandaan ng foul play. Sa tingin ko, sa kasamaang palad, inisip ng mga tao na parang may napagdesisyonan na agad sila kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Ano ang masasabi mo sa iba't ibang kwento na ito, di ba? Kasi may mga tanong na binabanggit ni Ben Crump at pagkatapos, may isang kaibigan ni Nolan Wells na lumantad at nagsabi, yung impormasyon tungkol sa may nangyaring away,
Yung ideya na nasa pool party siya, mali ang araw na tinutukoy. Makikita mong magkaiba at halos magkasalungat ang mga kwento, di ba? Ano tingin mo doon? Sa palagay ko, may ilan nangyayari dito. Una, maraming haka-haka at maling impormasyon sa kasong ito. Ayos na narinig natin yung larawan sa pool party na lumabas ng weekend ng ika-4 ng Hulyo ay kuha pa lamang ng isang linggo o higit pa bago yon. May tanong kung sino ang nakikipagtalo kanino dahil gusto nilang mabawi ang cellphone nila. Sabi ng kaibigan, siya raw yon, hindi si Nolan Wells. Kaya napakaraming haka-haka at maling impormasyon ang kumakalat. Tungkol sa pahayag ng mga tao sa isla, kailangan mo talagang magsaliksik para malaman ang totoong sinabi nila. Ayon sa mga kaibigan, sinabi raw nila sa mga otoridad na gusto ni Nolan Wells na maiwan para makausap ang isang dalagang babae. Ayon sa dalaga, iniwan siya ni Nolan para sumama sa mga kaibigan niya sa bangka. Hindi naman magkasalungat ang mga pahayag na ito. Pwedeng parehong tama. Kung hindi niya nakita si Nolan sumakay ng bangka, hindi ibig sabihin noon na nakabalik na siya roon. Baka may nangyari sa kanya habang papunta sa bangka. Kaya mahalagang tingnan ang mismong mga salitang ginamit ng tao sa paglalarawan ng kanilang iniisip na nangyari. At hindi naman kakaiba sa ganitong kaso na magkakaiba ang pananaw ng mga tao at mukhang nagkakasalungat ang mga iyon. Kailangan mong isipin na kapag lumabas ang kaibigang ito, si Gino Ong Shepard, at nagsalita ng ganito, may mga tao, at tandaan, sinabi niyang nakakatanggap siya ng mga banta sa buhay, di ba? Oo, siya at ang mga kaibigan niya ay nakakatanggap ng mga banta sa buhay. Isipin mo na may magtatanong kung nagsasabi siya ng totoo at kapanipaniwala siya. Kailangan kong isipin na pinatotohanan ng mga otoridad ang kwento niya o kinausap na siya at inimbestigahan. Hindi ko rin akalaing lalantad siya at magbibigay ng maraming panayam kung hindi niya ramdam na totoo ang sinasabi niya o kung wala siyang ebidensya. Ibig kong sabihin, kung hindi, maraming tao ang mananatiling tahimik na lang. Interesante para sa akin na na-interview siya ng GMA at Rolling Stone para linawin ang sinasabi niyang maling impormasyon at linisin ang pangalan niya. Malinaw namang tinutukoy niya ang pagtanggap ng mga banta pero. Sa tingin ko, mahalaga yon, di ba? Ibig kong sabihin, gaano kalaki ang epekto niyan pagdating sa kanyang kredibilidad. Para sa akin, ipinapakita nito ang kanyang kredibilidad at intensyon dahil inilantad niya ang sarili niya. Hindi siya unang nabanggit sa alinman sa mga pampublikong pahayag. Kaya pinipili niyang magpakilala at pinipili niyang ilantad ang sarili niya sa mga posibleng banta na natanggap din ng ibang mga kabataang ito. Mahalagang ma-interview na magkakahiwalay ang lahat ng sangkot sa pagbisita sa isla at manatiling tahimik ang pulisya tungkol sa nalalaman nila mula sa iba't ibang tao. Kung may totoong masamang nangyari, ayaw mong bigyan ng tao ng pagkakataong magkaisa o mag-ayos ng pahayag. Kung inosente ang sitwasyon, ayaw mong magbigay ng impormasyon sa sinabi ng iba dahil nagkakaroon ng impluensya ang mga pahayag kapag naririnig ito ng iba. Minsan, inaangkop nila ang pahayag at alaala para umayon sa kumakalat na kwento, hindi sa masamang dahilan, kundi dahil natural na ganon gumagana ang alaala. Kailangan mong isipin na tinitingnan ng mga pulis ang video ng pagtatalong yun, di ba? Ibig kong sabihin, ano sa tingin mo ang ginagawa nila sa video na yon? Sa tingin ko, maingat nilang sinusuri yon at ginagawa ang lahat para pagandahin ito sa video at audio at matukoy kung sino ang nagsasalita. At iniisip ko na iyon ay isang napakaliit na bahagi lang ng elektronikong ebidensya na tinitingnan nila sa kasong ito. Kung may grupo ng kabataang pupunta sa isla, sigurado akong lahat sila may cellphone at nagre-record o nag-upload sa social media. Kahit tahimik ang social media ni Ginong Wells sa panahong ito, tiyak na may ilan interaksyon siya na itala ng iba. Ganun na talaga makisalamuha ang mga kabataan na yon. Lahat ay ina-upload online. Nakita mo rin ang palitan tungkol sa cellphone, di ba? Parang, paano mangyayaring wala sa kanyang cellphone niya? Bakit niya iiwan ang cellphone niya? Narinig mo sina Shepard at ang tiyuhin niya. Nasabi nila, hindi bihira na may mga taong iniiwan ng cellphone sa bangka. Ano masasabi mo dito? May punto naman yon, tama ka. Kadalasan, laging dala ng mga kabataan ang cellphone nila at laging bukas. Pero sa tingin ko, kapag papasok ka sa tubig, ibang usapan na yon. Hindi ka naman papasok sa tubig na may cellphone ka sa bulsa. Kaya yung idea na iiwan niya ito sa isang tao o sa bangka kung maliligo siya ay may saysay talaga. Ngayon, kailangan kong sabihin sa'yo, may mga tao na tinitingnan ito at sinasabing may mga kakaibang bahagi dito. Ibig kong sabihin, pati pamilya niya sinasabi na alam niya naman ng tama at hindi basta-basta na lang siya maiiwan, di ba? Alam mo yon, na hindi siya sumama pabalik sa mga kaibigan niya. Sabi ng pamilya niya, wala siyang cellphone. Posibleng may naburang mga mensahe. Ano ang mga red flag na napapansin mo rito? Nakakagulat ba para sa'yo na gusto ng pamilya na kumuha ng hiwalay
na legal na tagapayo para imbestigahan ito. May mga bahagi ba nito na sa tingin mo ay hindi ganoon kasimple? Alam kong di ka kasama sa imbestigasyon, pero batay sa mga ulat, anong tanong meron ka? Ano ang nagdudulot sa'yo ng pagdududa kung meron? Nakakabahala na nahiwalay siya sa telepono kahit sandali. Hindi ito patunay na may masama, pero lehitimong tanong, bakit wala sa kanya ang telepono? Bakit hindi siya active sa social media? Bakit magulo ang info kung paano siya aalis ng isla at kung sino kasama niya? Lahat yan ay lehitimong tanong. Sa palagay ko, makatarungan sabihing maraming tao ang walang tiwala sa pulis. Para sa maraming taong may kulay, lalo na sa timog, makatwirang pag-aalala yon. Sa kasaysayan, ang dati kong propesyon ay hindi laging mapagkakatiwalaan ng lahat ng tao sa mga komunidad na dapat naming paglingkuran at protektahan. Kaya makatarungan na magduda at mag-alala ang mga magulang na baka hindi maganda ang gawin ng mga lokal na otoridad. Hindi ako nagbibintang laban sa tanggapan ng sheriff ng Jackson County. Sinasabi ko lang na likas at lehitimong damdamin yon ng tao. Para sa nawalan ng mahal sa buhay, gusto mo ng sagot? Anumang bagay na hindi agad malinaw ay tila mali. Ayon sa USA Today, para lang palawakin pa ito. At sinabi ni Crump na nagsasagawa ng sarili nilang investigasyon ng pamilya dahil sa quote, kawalan ng tiwala sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Mississippi. Ayon kay Crump, sabi ng dalaga bumalik siya sa bangka kasama ang mga lalaki. Pero giit ng mga lalaki, hindi raw. Sinabi raw niyang mananatili siya sa dalaga. Magkasalumot ang mga pahayag na yan. Kaya nakikikita mo na kung bakit sila nagsasagawa ng sarili nilang independiyenteng investigasyon, sarili nilang independiyenteng autopsy. Paano naapektuhan ng opisyal na investigasyon? Paano naapektuhan ng sabayang pribadong investigasyon ng pamilya sa tulong ng abogado at independiyenteng autopsy ang opisyal na investigasyon? Magandang tanong yan at nakasalalay talaga ito sa integridad at kalidad ng mga taong nasa independiyenteng investigasyon. Ibig kong sabihin, si Benjamin Crump ay isang kilalang-kilala at tanyag na abogado ng karapatang sibil. Iniisip ko na siya at ang pamilya ay kumuha ng mga taong may pinakamataas na kakayahan para magsagawa ng pangalawang autopsy at anumang karagdagang investigasyon. Kaya sana ay maging isang bagay ito na maglalabas ng pinakamahusay sa parehong aspeto ng investigasyon at magdadala pa ng isang hakbang patungo sa paglalantad ng katotohanan. Hindi kakaiba na magkaroon ng higit sa isang autopsy sa isang kaso at hindi rin kakaiba na magkaiba ng opinyon ang mga profesional sa medisina. At higit pa ron, hindi rin kakaiba para sa mga siyentipiko o iba pang kilalang profesional na magkaiba ng opinyon tungkol sa kung paano bigyang kahulugan ang mga katotohanan sa isang kaso. Sabi ni Crump na kukuha ang pamilya ng mga eksperto para alamin kung may nabura sa telepono ni Nolan at muling tinanong kung bakit siya mananatili sa isla nang wala ito. Anong klaseng eksperto ang mga yon? Anong impormasyong yon? Sa pingin ko, sinusuri rin yon ng mga otoridad. Bagamat, gaya ng iniulat namin, sa oras ng pagsasaimpapawid na ito, mukhang hindi pa naibibigay ni Crump ang teleponyo sa mga otoridad. Kung totoo yun, nakaka-interes yan, di ba? At interesado rin ako kung paano mo talaga sinusuri ang telepono. May mga eksperto at programang ginawa para kumuha ng datos mula sa cellphone. May mga programang kaya mag-recover ng datos, pati yung akala mong nabura na. Kaya maraming impormasyon ang pwedeng makuha sa cellphone. Depende ito sa cellphone, paraan ng pag-imbak ng datos, at sa decision mo, tulad ng kung ise-save o buburahin ang mga bagay sa app gaya ng Snapchat. May mga tao na eksperto sa cellphone forensics at forensic examination ng electronic device at mahusay silang makabawi ng mga akala ng iba ay nawala na. Bukod sa laman ng device, posibleng may dagdag na impormasyon sa server ng social media companies at telecommunication providers. Maraming impormasyon ang makukuha doon mula sa telepono ni Ginoong Wells at device ng iba pang tao sa isla noong panahong yon. Nabanggit ko na kumukuha ang pamilya ng isang forensic pathologist sa Washington, D.C. para magsagawa ng pangalawang pribado at independiyenteng forensic autopsy. Idinagdag pa ni Crump, kung nalulunod siya, walang nakakita sa kanyang pagkalunod. Walang nag-alok ng tulong. Walang nagtangkang tumulong. Sa tingin ko, interesante rin ang komentong yon, di ba? Ibig kong sabihin, may punto siya. Magandang punto yon. Paano siya nalunod na walang nakapansin? Nagtatanong si Genome Crump ng lehitimong tanong tungkol sa mga pagkakaiba sa mga kwento. Kung bakit nahiwalay si Ginoong Wells sa kanyang telepono
At ang tanong na ito tungkol sa pagkalunod ay interesante, lalo na dahil si Ginong Wells Paumanin, ay kilala raw bilang isang mahusay na manlalangoy. Pero ang pagkalunod ay hindi palaging mukhang desperadong pagwawala na nakasanayan nating makita, alam mo na, sa media. Tahimik kadalasan ang pagkalunod, hindi ito palaging mukhang may taong nahihirapan. Kahit ang mahusay na manlalangoy ay maaring madaig ng agos at sagabal sa tubig na pumipigil sa kanilang paglangoy. Tinanong din ni Crump kung kailan natagpuan ang katawan ni Nolan, tama? Sabi ng New York Post, ayon kay Crump, dapat nandun na ang katawan niya noong Hulyo 5. Bakit ngayon lang ito lumitaw noong Hulyo 6? Kung naiiwan siya sa isla, may bangka at tao naman doon. Parang hindi tugma ang detalye. Ano tingin mo? Muling nagtatanong ng lehitimong tanong si Ginoong Crump. Ngunit bawat isa ay may mga inosente at mas kahina-hinalang paliwanag. Kung may nalunod, hindi bihira na manatili ang katawan nila sa dagat o sa tubig ng ilang araw o mas matagal pa bago ito matagpuan. Depende sa agos at kung saan nangyari ang pagkalunod. Tama ba na humingi at patuloy na humihingi ng tulong sa publiko ang sheriff? Humihingi siya ng original at hindi inedit na mga larawan at video mula sa hilagang kanlurang dulo ng Horn Island noong Hulyo 4, 2026. Lalo na yung may alitan o larawan nyo kasama si Nolan Wells. Direktang sipi yan. Ang original ng mga media ay madalas naglalaman ng mahahalagang detalye na maaring maging susi sa nagpapatuloy na investigasyon. At tingnan mo, hinihikayat ng sheriff ang kahit sino. Kahit sa tingin mo ay maliit lang o walang halaga, ibigay mo pa rin dahil maaaring hindi mo alam ang kahalagahan nito. Bakit sa tingin mo gusto ito ng sheriff? Ano gagawin nila sa impormasyong ito? Paano nila ito sinusuri at pinoproseso? Paano ito bahagi ng investigasyon? Totoong lehitimong hiling ito mula sa opisina ng sheriff at malamang matatagalan silang suriin lahat ng posibleng elektronikong ebidensya sa kasong ito. Inasahan ko may iba pang tao sa isla bukod kina Nolan Wells at mga kaibigan niya na maaring may naitalang bahagi ng isang interaksyon. At kung susuriin nila, alam mo ang mga video na nakalap sa loob ng isang araw mula sa iba't ibang tao. At malamang sa maraming pagkakataon, kailangan nilang pabagalin ang mga video, palinawin ang mga ito para subukang alamin kung ano talaga ang kanilang tinitingnan. Medyo matatagalan yon, pero mahalagang pinagkukunan ng impormasyon sa kaso nito. Matt, ano ang susunod mong babantayan? Sa madaling salita, kailan sa tingin mo tayo makakakuha ng impormasyon? Kailan sa tingin mo tayo magkakaroon ng update mula sa mga autoridad? Iniisip ko rin kung mahirap hulaan kung kailan tayo magkakaroon ng update mula sa independenteng investigasyon ni Ben Crump. Kung makuha nila ang resulta ng independenteng autopsy, agad ba nila itong ilalabas? Ano ang susunod nating abangan? Sa palagay ko, abutin ng ilang linggo o buwan ang forensic examination ng mga telepono at electronic media. Depende sa dami ng datos na susuriin. Konektado rin ito sa dami ng tauhan na pwedeng magsuri ng lahat ng datos, kaya maaring magtagal yon. Ang autopsy mismo, kahit na ang preliminary autopsy, parehong opisyal at ang pribadong ipinagawa ng pamilya, ay dapat tapos na o malapit nang matapos na yon o sa lalong madaling panahon. Pero may mga karagdagan hakbang pa tulad ng pagsusuri sa toxicology, halimbawa, na maaring tumagal pa ng ilang linggo. Kaya medyo matatagalan pa yon. Sa tingin ko, maaring may madagdag pang mga posibleng saksi bukod sa grupo ng mga kaibigan na pumunta sa isla kasama si Ginong Wells. Maaring tumagal pa ng araw o linggo ang mga panayam na yon. Malamang na magkakaroon ng mga muling panayam habang nakakakuha sila ng impormasyon mula sa isang tao. Kailangan nilang balikan ang isang taong nakausap na nila dati para linawin o kumpirmahin ang impormasyong iyon. Sa tingin ko, linggo lang ang pinag-uusapan dito para sa investigasyon ng Sheriff ng Jackson County at sana pati na rin sa independenteng investigasyon na hiniling ng pamilya at ni Ginong Crop. Umasa kung hindi na ito magtatagal. Mahirap kasi minsan kahit kumpleto ang impormasyon, wala pa ring malinaw na sagot. Ibig kong sabihin halimbawa, kung ang magiging desisyon ay nalunod siya, yon ay sanhin ng kamatayan, hindi yon paraan ng pagkamatay, tama? Pwede kang malunod ng aksidente, pwede kang malunod dahil sa pagpapakamatay, pwede kang malunod kung may ibang taong pumatay sa iyo. Kaya kahit kumpleto na ang detalye, maaring wala pa ring sapat na sagot para sa nagluluksa nilang pamilya o sa mga nag-aalala kung ano talaga ang nangyari. Tama ba na dahil di malinaw ang ebidensyang forensic, hindi matukoy kung paano nalunod ang tao? Ibig kong sabihin,
Paano mo nga ba mapapakita maliban na lang kung mayroong blunt force trauma o anumang ebidensya na, alam mo na, pinigilan siya o itinulak sa tubig o ganong klase? Mahirap talagang malaman. Tama. Kahit may mga sugat siya, maaaring gawa ito ng ibang tao o dulot lang ng katawan na inanod sa malakas na agos. Depende sa sugat. Matt Irvine, salamat sa pagpunta. Tulad ng dati, salamat sa pagbibigay sa amin ng mga bagay na dapat pag-isipan habang tinatalakay namin ito at patuloy na naghihintay ng mga sagot. Umaasa lang kami na makuha ng pamilya ang mga sagot na yon. Kaya, Matt, oo naman. Salamat, Jesse. Iyan lang muna dito sa sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan mga podcast platform. Panurin kami sa NBC's Peacock. Sundan ako sa X, Instagram at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes 11:00 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.